Lamara, hator na hator talaga yung vibes niya dito. Mukhang pinaghalong 2005 at 2016 din yung atake. Oh, mukha siyang alam mo yung suot ng mga kawal sa Lireo. Talaga bumabawi siya pa details. Konti na makaunti yung mga suot nila. Kung kayo ang tatanungin ko, anong costume ang pinaka-bet nyo? 2005, 2016, or 2022? Mukhang tuloy na talaga ang pagpapalabas ng Encantadia Chronicle Sangre this 2025. Dahil nakita na natin na parang may pa-PR stunts na ang GMA Network sa pagpapalabas nga nitong Sangre. And nakita natin na parang nag-visit sila sa premises ng GMA Network. Tapos naka-costume sila. So, ay no, nakaka-relate tayo dito na alam mo yon kahit nasa lalo yung papanahon na ng photo grid at kapanahon na ng pix art, di ba? Ina-edit yung sarili nyo na may pabrilyante, di ba? Ganun na eh. Yun yung childhood natin. And even ako, siguro in-only me ko na lang yung napaka-jejemon ko na editing that time. Naka-only me na lang siya. Talagang dinipi ko pa siya. Pinofile picture ko pa talaga yung editing. Ang bias ko talaga dyan ay si Danaya. So, speaking of Sangre, for today's video guys, i-compare nga natin yung mga costume nila dahil napansin ko na or napansin ng karamihan sa atin na medyo dark yung sa Encantadia Sangre ngayon ng mga pa-costume nila. Unlike sa dati na mafe-feel mo yung elemental at the same time yung pagka-warrior suit nung kanilang costume, diba? So, for today's video, eto, silipin natin itong mga bago from then to now na costume ng mga Sangres. So, without further ado guys, samahan nyo ako at silipin natin to. Let's go! So, eto na. Unahin natin ito, si Sangre Pirena. Ito, from Pep. Ito, nakita natin to from pep.ph. And i-compare muna natin itong si Pirena noon at saka si Pirena noong 2016. Noong si Sunshine Dizon, at the same time si Glyza De Castro. And as we can see naman dito sa Pirena ni Sunshine Dizon, 'di ba? Iconic yung ano niya dito, yung headdress niya dito, no. Na kitang-kita mo talaga na for fire element siya. Kitang-kita mo yung pagkakaiba eh. Tapos bigla dito sa 2016 na Pirena, parang nawala gaano yung pagka-fire element niya. And ayun, naging mas siguro, 'di ba? Inano din nila dito yung galaw, 'di ba? Baka nahihirapan sa galaw nung si Sunshine Dizon pa yung Pirena dito. Kaya binawasan nila yung mga abubot. Tapos naging very simple lang yung 2016 dito. Malalaman mo lang talaga na fire siya because of the gem and the color. Ito naman kay Amihan. Ang iconic talaga nitong costume din ni Amihan eh. Talagang mafe-feel mo yung mga papakpak. Very hangin na hangin talaga yung kanilang dating. Tapos sa 2016 naging minimalist bigla yung costume nila. And yun, from malaking headdress ulit pinaliit siya. Malalaman mo lang ulit talaga na nahangin yung ano niya because of the color and the brillianteng hawak, no? Sayang hindi na sila gumagawa ng gantong klaseng costume ngayon. So, kumbaga parang iniwan na nila sa 2000, sa nakaraan, yung costume na ganito. So, we have, ito si Alena. Dito talaga yung water na water siya, no? Water na water gem talaga yung atake nung kay Karil. Tapos, same with the 2016 Sangres na naging minimalist siya. Well, yung design, kita mo pa rin naman na water element siya because of the pasiwid. Pasiwid. Diba? And the gem itself din. Mas gusto ko pa rin talaga yung design nung 2005. Kasi, feel mo talaga na element na engkantado sila. And last, ang bias ko sa lahat ng Sangre, si Danaya. Alam mo, napaka-iconic nung padahon sa buhok. Alam mo talaga na earth yung element eh. Kasi doon sa mga padahon. Tapos same na comment ko sa 2016 na costume is same vibes nitong kay Danaya. Tsaka Danaya 2005 at Danaya 2016. Pero yun nga, 'di ba, nawala yung mga padahon at naging parang more on warrior suit na talaga siya. Pinakonti talaga yung mga design. And you know what guys, naglabas na rin
ng costume. Malapitang costume ang 2022 Sangres naman. So, silipin din natin yon. Unahin natin, syempre, si Flamara. Dito kay Flamara, hator na hator talaga yung ano niya, yung vibes niya dito. Although, hindi gaanong kita yung details because nasa likod siya. Pero, parang ginaya din yung costume ni noong 2016. And, hindi ko sure, pero nafe-feel ko dito, parang na-retain lang yung sa 2016 na costume ni Pirena dito kay Flamara. Pakunti ng pakaunti yung mga suot nila. yung sa mga warrior suit nila. Then, eto kay Dea naman. Oh. So, kung nakita natin yung pa-headdress ni Iza Calzado sa kanyang 2005 na pagganap as amihan, parang inilagay din dito sa costume ni Dea. Kung nakikita nyo to. Oh, mukha siyang, alam mo yung suot ng mga kawal sa Lireo. Parang ganun yung vibes dito ni ano. Parang warrior na warrior. Yung kay Adamus naman. Kung i-base natin sa mga design, mukhang pinaghalong 2005 at 2016 din yung atake. Although, wala lang siyang ganong corals dito. Okay, minimalist din siya. Tapos, itong kay Terra naman, mukhang ipinamana ni Sangre Danaya yung ano niya, headdress niya sa kanya. Tapos, yung details ng ano, ng damit, mukhang halahalaman. Halahalaman yung details niya. Talaga bumabawi sa pa-details ng mga isang costume. Ang Encantadia 2022. Hopefully na mas makita pa natin to sa mismong pagpapalabas ng Encantadia at mahimay pa talaga natin, no? Beauty, yung minimalist lang at parang may pagka-vibe siya nung 2005 din tapos pinaghalong 2005 at 2016, no? That's it. Ayun, excited na ba kayo sa pagpapalabas itong Encantadia Chronicle Sangre? Kung kayo ang tatanungin ko, anong costume ang pinaka-bet nyo? 2005, 2016, or 2022? I-comment nyo ngayon guys sa may ibaba. Siguro, madaling mag-judge ngayon, di ba? Madaling sabihin na medyo dark at walang effort yung costume, 'di ba? Pero, 'di ba, kudos naman sa kaisip nitong mga costume. Talaga napaka out of the box at mafe-feel mo talaga na magical yung kwento nitong Encantadia. Kailan kaya 'to may papalabas? Kasi ang sabi 2025 daw eh. So, excited ka na ba? Ano guys yung masasabi nyo? Let me know in the comment section. Syempre kung hindi ka pa rin nakasubscribe sa channel ko, don't forget guys to hit that subscribe button and that notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko pa. This has been CJ guys, your man of letters. Stay safe and stay motivated. Thank you for watching. Bye!